Ito lang yung nilakbay. Tuloy po tayo. So nakarating po doon. At nung siya po ay nakarating dyan sa siyudad ng Nahor, eh, he had the camels kneel down, sabi po diyan sa talata, nung sila ay nakarating doon sa isang balon outside the town. At I want you to notice this, mga kapatid. Nanalangin yung alipin ni Abraham. He prayed to the Lord. Sabi niya, Lord God of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. So, just a observation, mga kapatid. Etong alipin ni Abraham at I believe lahat ng kanyang sambayanan ay in-embrace yung kanyang pananampalataya, yung kanyang faith sa Diyos. Pagaya po nito. Kita po ninyo. Siya ay nanalangin sa Diyos na siya ay pagpalain na maging successful siya sa kanyang misyon na hanapan ng asawa, si Isaac. So nanalangin po siya at ang kanyang panalangin ay, Panginoon, kung sino man yung babae, no, young woman, na kapag lumapit dito sa balon, sapagkat nung panahon po nila noon, ang customary po nila, yung nag-iigib yung babae. Yung nag-iigib yung babae, nagbibigay ng inumin sa mga hayop. Kasama na doon sa trabaho ng babae. Sabi po niya, kung sino po yung magpapainom sa akin at magpapainom doon po sa aking mga kamelyo, eh siya na po. No? Yun na yung sign. By this, sabi niya, I will know that you have shown kindness to my master. So, ang nangyari po, mga kapatid, bago pa siya matapos manalangin, before he had finished praying, eh andito na merong babaeng pumunta doon. Rebecca came out with her jar on her shoulder. And sabi po diyan sa talata, she was the daughter of Bethuel, son of Milcah, who was the wife of Abraham's brother Nahor. So, mahirap po i-picture out, mga kapatid. Ano? So, let us look at the family tree. Yung family tree po. So, ito po si Terah, yung tatay o yung ama ni Abraham. Ang anak po ni Terah, tatlo. Si Abraham, si Nahor, at saka si Haran. So, si Abraham po, ang anak niya si Isaac. No? Ito naman po si Nahor, anak niya si Bethuel. So, kung titingnan po ninyo, si Isaac at saka si Bethuel ay magpinsan. First cousin. Pero si Bethuel po, nagkaroon ng dalawang anak. Yan po ay si Laban at saka si Rebecca. At si Rebecca po ay naging asawa ni Isaac. So, lumalabas, pamangkin. No? So, yun po ang ano, which is in keeping with the ano ni Abraham, yung instruction niya sa kanyang alipin na ikuha mo siya ng asawa mula, no, sa kanyang kalahian. So balik po tayo. Sa pagpapatuloy po, sabi diyan, the woman was very beautiful. A virgin. No man had ever slept with her. So she went down to the spring, filled her jar, and came up again. At nung makita siya nung alipin ni Abraham, eh, karakarakang nilapitan siya. At sinabi, bigyan mo ako ng tubig. Please give me a little water from your jar. So pinainom siya nitong ni Rebecca. Ayan po. Just a picture.
And then sa pagpapatuloy, after niya mapainom, ang sabi niya, ay kukuha din ako ng tubig para mapainom yung mga camel. So, dito na ano nung alipin. Ito na nga. Ito na nga yung hinihingi ko sa Panginoon. So, without saying a word, sabi po doon sa verse 21, the man watched her closely. So, inoobserbahan si Rebecca. At nung matapos na, verse 22, when the camels had finished drinking, ay kumuha na itong alipin ng gold nose ring at saka gold bracelet at ibinigay doon kay Rebecca. So tinanong niya, whose daughter are you? Kaninong anak ka? Please tell me, is there room in your father's house for us to spend the night? So sumagot ito si Rebecca, I am the daughter of Bethuel, the son that Milcah bore to Nahor. So sabi niya, oh, we have plenty of food in our house and also we have room for you to spend the night. And the man or the servant bowed down and worshiped the Lord saying, so ito ay pinuri ng alipin ang Diyos. Praise be to the Lord, the God of my master Abraham, who has not abandoned his kindness and faithfulness to my master. As for me, the Lord has led me on the journey to the house of my master's relatives. So, the servant praised the Lord thy God. The Lord God. So, hindi na po natin babasahin verse by verse mga kapatid sapagkat mahaba po ito. But just yung a quick summary or a brief summary of the cluster of the verses. Kung ipagpapatuloy niyo po yung pagbabasa, verse 28 to 29, ayan po yung umuwi si Rebecca at inilahad sa kanyang pamilya kung ano yung nangyari doon sa balon. And then verse 30 to 32, they went out to meet the servant and they welcomed him into the house. And then the servant narrated how he was sent by Abraham to find a wife for Isaac from Abraham's own family. And then verse 50 up to the last verse of chapter 24, ayun na nga po. Rebecca departed with the servant and they traveled back to Beersheba where she became Isaac's wife. So naging asawa na siya ni Isaac. So let us now proceed to Genesis chapter 25. Sa Genesis chapter 25, pagpapatuloy lamang po, no? Sabi po diyan, Abraham had taken another wife whose name was Keturah. So, after nung namatay si Sarah, nag-asawa pa ito si Abraham. At nagkaroon pa siya ng mga anak dito kay Keturah. And verse 5, I also wanted to emphasize. Ang sabi po diyan, Abraham left everything he owned to Isaac. Pero yun po ninyo, marami namang anak si Abraham. Pero lahat ng kanyang ari-arian, tinatangkilig, ipinamana niya lahat kay Isaac. Si Isaac po yung kanyang the son of promise. Sabi po diyan sa ibang verses, verse 6, yung ibang mga anak niya, ang ibinigay niya lang ay mga gifts. Maliliit lamang po yun. Pero yung kanyang, lahat ng kanyang tinatangkilik, everything he owned, sabi diyan, he left to his son Isaac. So, tuloy po natin. Abraham lived 175 years old
At pagkatapos po niyan, siya po ay namatay. So, Abraham died at the age of 175 years old. At siya po ay inilibing nung kanyang mga anak, si Isaac at saka si Ismael, doon po sa kuweba kung saan inilibing si Sarah. So magkasama po sila doon na nailibing, yung Cave of Macpela. And we will not read anymore verse 12 to 18 sapagkat yan po yung lineage ni Ismael. Hindi naman po tayo ganun ka-interesado sa dito sa ancestry ni Ismael. So let us continue with verse 19 to 23. So ito naman po yung account ng family line ni Isaac. Sabi po dyan, verse 20, 40 years old nung nag-asawa si Isaac at saka si Rebecca. So Isaac was 40 years old. But we will see later in the next na ito si Isaac mga ilang taon pa bago nagkaroon ng anak ito si Rebecca. Sabi po dyan, Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. Hindi makaanak ito si Rebecca. Kaya nanalangin si Isaac na buksan o pagpalain yung bahay bata ni Rebecca. And the verse said, the Lord answered his prayer and his wife Rebecca became pregnant. So, isa po ito mga kapatid, doon sa ating related doon sa tinatalakay natin doon sa ating series on God's will and God's plan. Sa plano ng Diyos ng pagliligtas, gumagawa siya ng kaparaanan para ito ay ma-accomplish. At isa po ito, no, na intervention on the part of God, God's provision. Bakit? Kung hindi nagkaanak ito si Rebecca, saan manggagaling yung Kristo? Yung binhi. Diba? Yun ang pangako kay Abraham Sa iyong binhi, pagpapalain ang all nations. So, pagpapatuloy po, nabuntis. Nagdalang tao ngayon, ito si Rebecca. And then, ang sabi po dyan, the babies jostled each other within her. Tingnan po nga sa Tagalog. Anong ibig sabihin? Ano ang pagkakalahat nito? At nagbubuno, nagre-wrestling yung mga baby at nagbubuno ang mga bata sa loob niya. Nagre-wrestling sa loob ng kanyang tiyan. Yung ibig sabihin, kambal, mga kapatid. And she said, why is this happening to me? So she went to inquire of the Lord. She inquired the Lord, bakit ito nangyayari na parang nag-wrestling yung dalawang baby sa aking sinabi, sa aking tiyan? And the Lord said to her, 2 nations are in your womb. Yung dalawang batang yan, dalawang nasyon. 2 peoples from within you will be separated. 1 people will be stronger than the other, and the older will serve the younger. Yung plano pala ng Diyos, hindi yung panganay ang magiging progenitor nung binhi, kundi yung mas nakababata. Pero as we read, as we proceed sa ating pag-aaral, makita po natin dyan na yung panganay ang paborito ng ama ni Isaac.
At yun pa nga ang plano niyang i-bless. Pero makikita po natin na yung pagkilos ng Diyos sa kanyang plano ay hindi nasasagkaan. I believe na yung ginawa ni Rebecca, narinig ni Rebecca yung we will pag-aaralan natin yan. I'm getting ahead of myself. Pag-aaralan natin yan pagka when we get to Genesis chapter 27. Narinig ni Rebecca na ano yung plano ni Isaac. Kaya inunahan niya. So, yan po mga kapatid, no? Nandun pala sa loob, nagre-wrestling na yung baby. So when the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. Ang naunang lumabas si Esau, na ang sabi po diyan, hairy, mabalahibo, at kulay pula. Kaya ang pinangalan sa kanya ay Esau. So si Esau yung naunang lumabas, kaya technically siya po yung firstborn. And we will see maya-maya kung ano po yung ng firstborn. Meron po yung birthright, mga kapatid. After this, after lumabas ni Esau, sumunod po yung isa, si Jacob. At hawak-hawak yung heel ni Esau. So he was named Jacob. Ayan po. Isaac was 60 years old when Rebecca gave birth to them. Remember yung kanina, the earlier verse. Nung nag-asawa si Isaac at saka si Rebecca, 40 years old si Isaac. Nagkaanak sila, 60 years old. So 20 years, mga kapatid, nawala silang anak. Kaya siguro na na si Isaac, no? Nainip na, nanalangin sa Panginoon. Panginoon, ang iyong pangako sa aking amang Abraham, sa kanyang binhi, manggagaling yung pagpapala. Kaya binuksan ng Panginoon yung nagdalang tao si Rebecca. Ito nga po, no? Lumabas, dalawang anak na lalaki, kambal. Nauna yung isa, si Esau, sumunod si Jacob. And so the boys grew up. Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. So homebody si Jacob, si Esau naman ay mga ngaso, hunter. So, palaging nandoon sa field. And ito po, makikita po natin dito na ang bawat parent ay may kanya-kanyang paborito. So parang typical family. Diba? Ganun naman talaga it's human nature. Typical family na mas paborito natin yung isang anak. Ito, si Isaac, paborito niya si Esau. Kasi yung kanyang nahahunt ng mga animal, niluluto niya, pinapakain niya kay Esau. Si Rebecca naman, mas mahal niya si Jacob. Bakit? Nandun palagi sa tent. Homebody. Yun ang palagi niya nakikita. Kaya, at saka, ganun po talaga siguro yung mga ina. No? Kung sino yung anak na hindi masyadong favorite ng yun ang pusong ina kasi. May mga naririnig akong inang ganun eh. Kasi kung hindi ko mamahalin yung anak niya, sino pang magmamahal sa kanya? Kaya yung least favorite, yun ang inaan. May mga ina pong ganun. So tuloy po natin. Ito po, malalaki na sila eh. May isang pagkakataon, may isang tagpo, nagluluto ito si Jacob ng stew. Lentejas, sabi po doon sa Tagalog. At si Esau, galing po sa pangangaso, gutom na gutom. At nakiusap siya kay Jacob na bigyan siya ng kanyang niluluto para siya ay makakain.
At ang sabi ni Jacob sa kanya, benta mo muna sa akin yung birthright o yung pagkapanganay. At ang sabi ni Esau, ano pang pakinabang ng pagkapanganay na yan kung mamamatay naman ako sa gutom. Kaya ibinenta niya, no? So, ito pong birthright, mga kapatid, mahalaga po yan, yung pagkapanganay. Yan po ay may kinalaman sa blessing, but most importantly, yung sa inheritance. Bakit po? Yung birthright po o yung pagkapanganay, ito po ay generally given to the oldest son. Sabi po dun sa Deuteronomy chapter 21 verse 17. Pero may instance po na ito ay hindi binigay sa oldest son. But going back, yung pagkapanganay, yung birthright na tinatawag, binibigay yung double portion ng inheritance sa panganay na may hawak ng birthright. And then the leadership and judicial authority in the family, kapag namatay yung ama, siya po ang magte-take over. Pero in po ninyo mga kapatid, double portion ng inheritance. Halimbawa, 3 kayong magkakapatid. 50% ng pag-aari ng inyong pamilya mapupunta doon sa panganay. Yung dalawa, maghahati na lang doon sa 50, tagto 25%. Eh sabi ni Jacob, nung siya aanin ko yung kung mamamatay naman ako sa gutom. Eh sabi ni Jacob, manumpa ka muna. So, yun nga po, nanumpa siya, pinagbili niya yung kanyang pagkapanganay. And then, Jacob gave Esau some bread and lentils, yung lentejas, at si Esau ay kumain at umalis. And then the verse said, Esau despised his birthright. Sa Tagalog po, ang sabi po dyan, gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Alam po ninyo, itong event na ito, ni-reference po yan sa New Testament. Yung pagwalang bahala ni sa kanyang birthright. Tingnan po natin sandali. Hebrews chapter 12, verse 16 to 17. Ito pong chapter 12, parang conclusion po yan previous chapters, chapter 11. Ang sabi po diyan, nung kinote itong event na ito, see to it, sabi sa verse 16, that no one becomes like Esau, an immoral and godless person who sold his birthright for a single meal. Sa Tagalog po mga kapatid, baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan. Biruin po ninyo, yung pagbenta ni nung kanyang pagkapanganay, paglapastangan, pagpawalang bahala sa po, doon sa kanyang inheritance o yung kanyang mana. Kaya nga po sinasabi dito sa aklat ng Hebreo, huwag niyong gayahin si Esau. Nilapastangan niya. Hindi niya binigyang halaga yung kanyang mana, yung kanyang inheritance. Ang tayo dito sa Hebrews chapter 12, pagsikapan ninyo na maging faithful, maging tawag nito, perseverance hanggang sa wakas.
Huwag niyong iwawaksi o iwalang bahala yung inyong inheritance. Ano pong inheritance natin? Ang inheritance po natin, yung kaligtasan. Yung buhay na walang hanggan. Kaya sabi po dito sa talata, huwag niyong gagayahin si Esau. Na ibinenta niya, ni walang halaga niya, yung kanyang mana, yung kanyang inheritance. For what? For the price of a bowl of food. Sa atin po sa panahon natin ngayon, huwag natin ipagpalit yung ating inheritance for temporary pleasures of this world, for temporary things of this world. Yun po yung aral dyan na binibigyan. So, yun po yung aking oras. Masyado na 37 minutes. Ituloy ko lamang po mga kapatid sa chapter 26. Mga ano lang to, 1 or 2 minutes. Sapagkat ang Genesis chapter 26, yan po yung pagpapatuloy ng buhay ni Isaac. So nandito po sila. If you will read Genesis chapter 25 verse 11. Sila po ay nanirahan dito sa Ber Lahai Roi. Nandyan po sila ni Rebecca. So, sila po ay naglakbay papuntang Gerar kasi nagkaroon po ng ano diyan yung famine. Nagutom. Kaya sila po ay naglakbay papunta dito sa Gerar. At sabi po doon sa verse 7 to 11, yan po yung Isaac lied to King Abimelech that Rebecca is his wife. Ang sabi niya, kapatid niya. Remember, in Genesis chapter 20, dito din, naglakbay si Abraham, at si King Abimelech din, nung nakita si Sarah, sabi ni Abraham, kapatid ko yun. Parang wala silang pinagkaiba na makama. Si Abraham, sabi niya, kay King Abimelech, sabi niya kay Sarah, kapatid ko. Ito namang si Isaac, sabi niya kay King Abimelech, kay Rebecca, kapatid ko. Di ba? So, ang nangyari mga kapatid, pinigilan niya ng Panginoon yung ano na yan. Kaya winarningan nga ni King Abimelech yung mga citizens niya eh. Huwag niyong gagalawin yun. Huwag niyo silang gagalawin. Kung sino man ang gagalaw sa kanila, mamamatay. And then, verse 12 to 22, God blessed Isaac. Pinagpala ng Panginoon siya. Naging prosperous siya dyan, mga kapatid. Kaya lamang, nainggit yung mga yung mga Amalekites. Yan po yung tawag sa kanila eh. Nainggit sa kanya, kaya sinasabotahe siya. Pero yung ba naman ninyo, yung kanyang mga ginagawang balon, tinatabunan nila ng lupa. Hanggang sa si Isaac ay umalis sa kanila at nagpunta dito sa valley. At even there, sinusundan pa rin siya, sinasabotahe pa rin. So he left Gerar and dwelt in Beersheba. Pero sinundan siya dyan ni King Abimelech at sabi pa nga niya dyan hanggang dito sinusundan mo. Umalis na nga ako sa inyo sinusundan mo pa rin ako. Kaya lang, ang ano pala ni King Abimelech is makipagkaroon ng treaty, ng kasunduan para sila ay magkaroon ng kapayapaan. So they made a peace treaty with him. So yan po ang kabuuan, chapter 26. So buhay pa rin ni Isaac and his dealings with King Abimelech. So to recap mga kapatid, Genesis chapter 24, Isaac gets a wife. And then the next chapter,
Namatay na si Abraham, nagkaroon ng anak si Isaac, si Esau at saka si Jacob. Ipinagbili ni Esau yung kanyang birthright kay Jacob. And then sa chapter 26 pala, Isaac and deals with Abimelech and Isaac living in Gerar. So yan po yung ating pinag-aralan ngayong umaga. Sa next po natin na lesson, titingnan po natin yung pagbibigay ng blessing kay Jacob saka kay Esau. So, ayan na po ang ating last part of our lesson. So, meron pong tanong mga kapatid? Kung wala po, kung may maalala kayo, i-message na lamang po ako at susubukan po natin sasagutin sa susunod na pag-aaral. So, salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay magpapatuloy. Let us sing one hymn. Kung lamang po.